Ano ba ang point ni Amy? Bakit kailangan niyang gumawa ng fake news? Bakit ganito siya? Okay? So, ito na yun mga kaloys. Pakinggan natin at bigyan natin ng reaction. So, ito na po mga kaloys, ang sinabi ni Amy. I will present before this chamber a short video containing documentation, footage, and statements directly connected to the ongoing efforts toward term extension and charter change. With your permission, therefore, may we now direct the technical team to play the video presentation. Bakit nagpalit ng liderato sa Senado? May I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President? So ito yung mga kaloys, i-summarize na natin. Ang video po ay parang inaano nila na the reason kung bakit nilagay nila si Soto is kailangan baguhin yung constitution para ma-extend ang term ni BBM, okay? At yun na nga, baguhin yung qualification, yung, lalo na yung age sa mga pagka-presidente. Pababain nila or patataasin. Parang hindi nga clear dito sa video ni Amy pero alam natin na propaganda lang ito. Para siraan si Tito Soto, si BBM, si Liza, si Sandro, di ba? Kasi ang gusto ni Amy ay yung mga ibang taga-minority siguro ay lilipat. Okay? Sa majority kasi talagang medyo tagilid na sila mga kaloys. Konting ano na lang ay mapalitan na rin yan si Cayetano. So yun siguro ang point ni Amy Marcos. Okay? Kaya naglabas siya na ganitong mga ka-fake news without evidence. Kumbaga haka-haka lang. Okay? Ang pinost ni Amy. So dahil dyan mga kaloys, nag-react itong si sino to? Si Mig Zubiri na talagang supalpal itong si Amy Marcos. Okay? Ito po yun mga kaloys. Ang sinabi ni Zubiri. Okay. Mapatunayan na mali ako dahil ibig sabihin nun mananalo ang tama. In the interest of time and that this chamber may proceed with its scheduled legislative business, I will not entertain any interpellations at this juncture and would rather allow the facts in the video as well as confronting this nation to resonate fully with this chamber and the Filipino people. I urge this body to look deeply into what we have witnessed today, act with vigilance, courage, and fidelity to the Constitution we swore to defend. Maraming salamat po. Yes, Thank you. Madam President, may I make Yes, we recognize Senator Mig Zubiri. point of order. Madam President, the point of order. Under Section 93, 94, 95 on Unparliamentary Acts and Language, I just want to point out that the video that the lady senator presented was obviously opinionated, a propaganda tool, right? It's should be stricken off the record, Madam President. And it's unparliamentary. We've seen videos presenting evidence on issues that are taken up on the floor. Senator Tulfo always comes out with videos showing people being mauled, people being abused for the information of this body to act on that particular issue. Yan mga kaloys. Ang video nga dun mga kaloys is parang opinion lang. Okay? Parang analysis lang din nila. Magkakaroon ng ng charter change. Di ba? Kaya hindi magkaroon ng election sa 2028. Yun yung point lang dun mga kaloys na walang ebidensya nga. Pero gaya ng dati, nung naging Senate President din itong si Zubiri, hinayaan niya si Bato doon sa PIDEA Leaks. Di ba naalala yung PIDEA Leaks mga kaloys na pinatawag pa si Maricel Soriano. Di ba? Kasi inakusa daw na ganito si Maricel, magkasama yan ni BBM. Di ba? Ang daming accusation. Right? Kaya naligwak nga siya Pinalitan siya ni Cheese Dahil nga dun sa PIDEA Leaks ni Bato na hinayaan niya. Okay, bilang presidente ng Senado that time. So siya rin ang kumbaga, alam mo ng mga kaloys, yung mga politician talaga. Bago-bago. Kung saan na sila papabor ay doon sila. Diba? Kaya huwag kayong maging panatiko. Siya na dati nag-allow kay Bato Diba? Yung PIDEA Leaks, fake news naman. Dahil lang daw ay may puncher. Butas ng puncher ay authentic na. Come on. Diba? Ganun kababaw yung investigation doon mga kaloys. At nakikita natin yan. Okay? During the time of Duterte din.
kung gaano itong mga politician kababaw. Na parang akala nila lahat ng mga tao sa Pilipinas ay mga utak DDS. Hindi po. Okay? Dahil naging confident sila na papaniwalaan to kaagad ng mga ano. Kaya napupursige sila na sige, fake news, kahit hindi alam. Kasi alam naman natin, maraming maniwala sa atin, maraming mga DDS. Diba? Yun yung epekto mga kaloys.